sobra akong loving, caring ako, pero sweet ako in my own way kasi medyo mahiyain ako pag yung mga affection ba na pinapakita, yung mag-kiss, nahilang ako sa ganun kasi syempre hindi ako sanay, parang feeling ko, na-awkward ako pag mga ganun, parang hindi naman natin kailangan pakita yun eh. Kumbaga personal na natin yan. Kumbaga sa tao, gusto ko lagi akong, yung wala silang masasabi na, ay, sino ganun pala, ganyan. Pero ako, very sweet ako. Maalaga ako kasi lahat ng pag-aasikaso, ginagawa ko. Kaya lang, ayoko naman nung unfaithful na tao. Yung halimbawa, binigay mo na lahat, tiwala and everything, tapos niloko ka pa. Siyempre, kahit sino namang babae, di ba, ayaw ng ganun. Pero ako naman, mahabang-mahaba ang patience ko. Hindi ako madali, hindi ako nagsasawa. Basta mahal ko, hindi ako nagsasawa. At saka, pag nagbigay ako ng tiwala, 200% talaga. Hindi ako mag-aalangan, hindi ako nagtatanong, gano'n. Basta nagtiwala ako. Tapos, ang ayoko lang naman, yung bang hindi magsasabi ng totoo. Kasi kahit anong mangyari, kahit na dumaan kayo sa problema sa relasyon, dapat sasabihin mo pa rin yung totoo. Kasi di ba, kayong dalawa lang naman magkakaintindihan. So, paano mo naman ma-expect yung ibang tao maintindihan ka kung kayong dalawa nga, di ba? Di ba kayo magkaintindihan? Yun. Pero, during nung high school and college days, hindi ako nagkakagusto. Medyo man-hater nga raw ako. Kasi parang feeling ko, ay, hindi, ayoko kasi alam ko lang pwede kong mahalin, papa ko. Parang siya lang ba yung feeling ko na lalaki pwede kong mahalin? Parang ganon. Kasi wala naman akong Pero na-enjoy ko rin nung times na marami naliligaw sa akin. Nagpapadala ng pagkain sa bahay, ang laki-laki ng Toblerone, nagpapadala ng malaking pansit. Kanto, mahilig ako sa pansit eh. Papadala ng barbecue, halo-halo. Tapos, papadala ng mga flowers. Then, ako naman, na-appreciate ko kapag naalala ko. Kahit na small token lang. For example, binilhan ako ng red rose, isa lang. Kasi walang pera, di ba? Isa super happy na ako. Pwede ko lang talagang i-laminate yun, ganun ako. Yung sabihin, mababaw lang ba yung kaligayahan ko? Yung maalala mo nga lang ako sa gabi na mag-good night ko, okay na sa akin yun eh. At least naalala mo ko, di ba sa buong maghapon, pero mo, hindi ka ma-text, tapos good night pa rin, hindi pa rin, matatapos na, paano kung mag-uno na yung mundo bukas? Hindi man lang kayo sabihin, ganun lang kasi simple yung mga ko sa buhay. Pagdating sa love life, di ba? Totoo. Mama, ilang taon ka nung nagka-first kiss? Naku, 22 years old na. Sorry. Talaga nag-graduate muna ako ng college. Kasi ang promise ko kasi kay mama, sabi ko, ma, basta promise ko, hindi ako magbo-boyfriend hanggang mag-graduate ako. So, sinunod ko talaga siya. Kahit nung nag-18 birthday ako, wala akong invited na mga manliligaw. Kasi nahiya pa rin ako kay mama. Puro babae, sabi ng kapatid ko, ano ba yan? Sasayaw tayo-tayo lang, puro babae. Wala akong in-invite na iba. Pero ang may pumunta, yung kapitbahay namin na masugid kong maliligaw. Pumunta, ang laki-laki ng bulaklak niya, yung bouquet niya, sobrang laki. Sabi ng mama, ang samahan ng tingin sa akin ni mama, mamaya tayo mag-uusap. Sabi ko, bakit di ko naman kasalanan ko umadin yan? Oo, strict kasi mama. Dahil sabi niya sa akin, natatakot siya na magkamali kami sa buhay. At the same time, kasi alam ni mama, maaasahan niya ako sa bahay, sa lahat. Kasi nung nagne-negosyo si mama ng mga magnolia, chicken, di-deliver pa kami kung saan-saan. Ako lagi yung sumasama sa kanya everyday. 3 a.m. gigising na kami, tapos papasok pa ako sa school. Kumbaga, nandun sa parang feeling ko, hindi ko ma-take na masasaktan siya. Na madi-disappoint siya. Parang ganun. May ganun palang anak, Yung parang sa sobrang worry mo sa parents mo na hindi sila ma-disappoint, parang titiisin mo rin yung sarili mo. So, dumating ako sa ganun. Okay. So, mama, sabi mo yung disciplinarian, sabi mo yung nanay mo, So, sa ngayon na nanay ka na rin, ano kaya nakuha mong attitude ng mother mo na na-apply mo ngayon sa mga anak mo? Ako, parang doble strict. Grabe. Hindi, ganito. Yung anak ko, lahat ibibigay ko. Hindi ako tatanggi. Kahit na mami, gusto ko ng ganyan, PlayStation, gusto ko ng cellphone, gusto ko parang lahat ayokong mag-refuse sa kanya. Ayokong ma-feel niya yung rejection.
Pero pagdating sa love life, paglaki niya, bata pa na, paglaki mo na, huwag. Kailangan enjoy mo muna yung sarili mo. Kailangan ano ka muna, mag-enjoy ka, gawin mo lahat, mag-travel ka. Hindi ako stricta na bawal lahat eh, kasi si mama bawal manood ng TV maghapon. bawal hindi gumawa ng assignment, bawal hindi kumain ng 6 p.m. sa gabi. Kailangan 7 p.m. tulog na kami, kailangan 5 a.m. gising na kami. Yun yung mga talagang hindi ko naman din ginaya. Kumbaga, na-spoil ko rin yung anak ko in a way na ayoko yung madumihan yung kamay niya, like yung kamay ko, ako talaga graduate na ako sa paglalaba, plancha, kumbaga, parang ayoko maranasan na anak ko yung hindi naman dapat. Pero somehow, iniisip ko, dapat din talaga turuan, kasi paano pag lumaki sila, sino magtuturo sa kanila. Yun yung mga medyo binabalansi ko talaga. Pero si mama kasi extreme na stricta yun eh. Yung to the point na, o sige, plancha yung mga blouse mo, tignan ko nga paano kung malansya, gano'n si mama. Hindi ganyan, ulitin mo. Ganon siya, ka-straight. Pero maganda kasi yung tinuro niya sa akin, kaya ako nagagampanan yung pagiging nanay ko sa mga anak ko. Na hindi yan magsusuot ng lukot. Mami, lukot to, mami. Hindi sila sanay ng ganon. Kasi sanay sila na talagang ako talaga hands-on kahit may mga yellow lukot. Hands-on talaga ako, promise. Yun. Pero yung strict na sa love life, ayoko pa talaga silang ma-expose. Hanggat maaari. Kung pwede nga lang kunin ko muna yung ratio, baby pa. Saka gusto ko 40 years old na sila mag-asawa. Tindi ng screening. Sabi nga na anak ko, Mami, ano ba yung nan? Magnan na lang kaya ako. Hindi, kumbaga sa akin, ano lang ba, yung typical na mami, syempre, di ba? Gusto mo pangalagaan. Yun lang. So, ano naman? O lang, ako yung tipo ng tao, hindi ako nami-personal. As much as possible, ayoko ma-personal ng tao, lalo na kung political ang pag-uusapan. Kung yung ibang bagay, hindi ko pinipersonal eh. Yung pakayang politika na alam ko naman kung ano yung takbo ng politics. Number one, tumakbo ako, kahit may nagsasabotahe sa akin, everyday yan, everyday. Parang routine na yan sa kanila na hindi sila makakatulog yata kung di ako sasabotahe everyday. Iniisip ko na lang, kawawa naman siya, hindi niya alam yung ginagawa niya. Parang hindi niya nakikita yung katotohanan dun sa ginagawa namin pagkakampanya. Tapos, pagkaharap ko na yung tao, ayokong magkaroon ng hate. Ayokong mag-keep ng hate. Yung bang didibdibin ko yun, tapos kapal mo eh. Magsasalita ka kung ano-ano. Ayoko ng ganon. Kasi, para sa akin, kasalanan sa Diyos. Kasi yung mag-isip ka ng masama sa kapwa, di ba? Yung bintang ka. Kaya yung politika, hindi ko siya tinitake as buhay ko lang. Kundi ito lang talaga yung way para ikaw maka-reach out sa tao. Kaya lang may mga tao hindi ka tatanggapin. So, the only thing na gagawin mo lang is ipasa Diyos mo na lang. Mag-pray ka na lang. Ang pinagpipray ko talaga palagi, kung ano yung dapat na programa na maibaba ko, sana yun lang yung talagang magaganan ko. Pero yung galit, away, actually minsan nabibiro lang ako, pero wala sa akin talaga. Hindi ko pa personally niya, Diyos ko, ayoko ma-stress, no? Kung sila gusto nilang ma-stress sa buong buhay nila, personally nila ako, bahala sila. Basta ako, for as long as hindi naman hinahawakan ng kamay ko, hindi naman ako sinasampal, wala namang ginagawa sa akin, okay lang ako, I'm fine. Wala akong balak gumanti sa kanila. Kasi, ayokong sanayin yung sarili ko na maging ganun ako katulad sa kanila. Ayoko yung ginagawa nila na meron lang konting bagay na ano na kaagad sila, parang bitter na agad. Ayoko nang ganun kasi, Diyos ko naman, hindi naman ako pumasok dito para ma-stress ako. Di manahimik na lang ako sa bahay, magpamassage na ako everyday. Ayoko nang ganun. Kumbaga, yung politika side, pinasok kasi kailangan tayo maglingkod eh. Kasama siya talaga doon eh, di ba? Kumbaga, kaakibat na siya eh. May mag-iintriga sa'yo, mayroong magsasalita na hindi maganda. Pero ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Na ipagdasal mo lang sila, yung mga kalaban, kung kalaban man yung turing sa'yo. Pero ako, ang mahalaga sa akin, yung napapasaya kong tao. Ma'am, si Miss Martha Montong ba ay natatakot sa kanila? Sa totoo lang, hindi po ako natatakot sa inyo. Kahit magkasabay pa po tayo sa LRT, kahit magkasabay pa tayo sa jeep, sa parking. Gusto ko nga, actually gusto ko nga sila makita eh.
Pwede mo ba kayo magpakita sa akin? Baka pwede naman makilala ko kayo ng personal para kahit pa paano naman baka mabawasan yung pagiging bitter nyo sa akin, di ba? Kasi akala siguro nila maldita ako, hindi nila alam, mas kengkoy pa ako sa inyo. Oh, konting bagay lang ako, natatawa na ako. Kumbaga, wag nating gawing complicated yung buhay natin. Dapat medyo pag-aangin natin, di ba? Lalo na kung tumutulong tayo. Okay. Ma'am, follow-up question po. Ma'am, paano niyo po nahati yung oras niyo sa family tsaka sa politics side? Yan. Oh, actually, time management lang. Ang routine ko kasi, like, every morning, mga bata, tapos lalabas, din sa gabi. Pero uwi pa rin ako in between sa bahay kasi check ko yung pagkain, nagluto ba yung mga kasama ko. So, talagang hating-hati. Nandun sa point na I wake up every morning 4 a.m. to make sure na okay yung gamit nila sa school. Meron silang pagkain, may baon, nakagawa yung assignment. Pag hindi nagagawa, ako gagawa. Sabihin talagang, ganun ako. Very hands-on talaga. Very hands-on. Kaya di ba minsan ang laki ng eyebags ko kasi kailangan ko magising para... Kasi kumbaga iniisip ko, nagagampanan ko nga sa labas dapat mas more pa dun sa pinapalaki ko, di ba? Opo. So talagang sacrifice Opo. sa oras, Opo. sa lahat. Pero, hating-hati yung time ko talaga. Kaya lang, ang ending, ako talaga yung bulagta sa gabi pagka uwi ko ng bahay. Ma'am, paano naman po kayo nagdi-distress? Ay naku, mahilig ako sa salon. So, salon ang number one magpapawala ng stress ko, yung ma-blower yung buhok ko. So, ko lagi maayos yung hair ko. Hindi ako ma-makeup hindi ako ganon. Pero gusto ko ba, parang yun yung crowning glory kasi ng babae. Gusto ko lang maayos. Tapos, masahe, mahilig ako sa massage. Mahilig ako manood ng good movies. Kapag talagang pagod na pagod ako, tapos sa bahay lang ako, gusto ko lang manood ng mga love story. Tapos nagagalit na yung partner ko. Ba yan, love story na naman. Kasi ang gusto naman niyang panoorin, puro gera naman. Ano ko naman, saan ko yan? Patayan, talagang babarilin sa ulo. Ganyan, stress ako, ayoko ng ganyan. So, kumbaga, yun yung napakababaw ko lang, yung pagkakaano ko naman ng salon. Kasi parang yun lang yung ko sa sarili ko pa. Yun lang yung Reward. reward ko. Opo. Sabi nga ng anak ko, Mami, talaga kailangan always blower yung buhok. Yun yung nagpapasaya sa akin na maliliit na bagay. After nun, kahit na kubilos ako sa bahay maghapon, okay na ako. Masaya na ako nun. Okay. Last. So yung ma'am, dahil nga po nabansagan kayo ng superhero ng mga senior citizens, kayo po ba ay may balak na tumakbo sa distrito 5 ng Maynila? Ako, napakabigat ng tanong yan Mabigat pa sa dibdib mo. Hindi, ang totoo, ganito po, pinag-iisipan ko talagang maigi. Kasi sabi ko nga, hindi tayo pwedeng pumasok sa isang bagay na hindi natin kayang panindigan. Kahit na merong pera o wala, kailangan yung katawan mo, yung kaluluwa mo, puso mo, kailangan ibigay mo talaga sa pagtulong. So, no question sa akin, pero the question is, gusto ko ba sa ganong paraan ako makatulong? Kaya ako pinag-iisipan. Madali lang sabihin yes dahil kumbaga parang, sige, politika o go, di ba? Kaya lang, hindi naman ito isang bagay na madidesisyonan mo ng isang araw lang. It took me 2 years para makapag-isip pa ako. Kumbaga, para maisipan ko pang bumalik sa politika, 2 taon ko pa siyang na-realize na baka. Pero as of this time, wala pa akong decision kung anong position, kung sakali ako ay tatakbo. Siguro by end of this year, saka ako magdedeklara kung ano talaga yung tatakbuhin ko. Pero definitely, hindi po ako mawawala. Okay. Kaya para sa mga sa mga humihiling dyan, na ako ay mawala dahil para wala na silang ipag-aalala. Sorry na lang po, kasi hindi naman po ako mawawala ng ganun dahil gusto ko ipagpatuloy yung pagtulong. Natutuwa ako dahil syempre ibig sabihin yung kanilang, yung pagsabi pa lang ng tao sa'yo na gano'n ang tingin nila sa'yo na pwede ka palang mag-include sa kanila. Syempre malaking bagay na yun, napakalaking achievement na sa akin. Na ibig sabihin, para sa kanila, deserve ko na magkaroon ng posisyon. Pero sabi ko nga, ako po pag tumakbo, sisiguraduhin ko na babaguhin ko lahat. Na babaguhin ko lahat in the sense na yung programa at budget talaga para sa tao, ibibigay ko talaga.
Wala po akong pakialam sa ibang may hawak ng budget nila. Ang akin lang kung anong posisyon ko ang mahawakan ko, I'll make sure na ang budget ko makuha sa tao. At gusto ko rin po siya talagang gawin dahil gusto kong magkaroon na ng choice ang tao. Meaning, gusto ko na may makita sila na mayroong pwedeng gumawa nito. So, magkaroon sila ng choice para sila makapag-isip talaga na pwede pala to. Pwede pala to. Kumbaga, hindi yung... kasi alam mo, sa totoo lang ha, very, very short lang. Sa sobrang pangangailangan ng tao, wala na silang choice. Kaya ang gusto kong ibalik, kung sakali man ako makaupo, mabigyan sila ng choice. Para mapili talaga nila, di ba? So, yun lang. Kumbaga, dideklara ko siya by end of this year. So, abangan nyo na lang. So, siguro may part 2 pa tong interview kapag nagbigay na ako ng declaration. At nandun na tayo sa ere.